Hello guys! Welcome back sa ating channel. So, meron lang tayong mga tanong na, or i-compare natin saan, di ba, meron na tayo ngayong physical store na inopen natin sa vendor mall or parang booth siya, flea market, ganun tawag din sa kanya. So, ngayon, meron palang nag-comment. Ito. Very interesting to kasi nga, bakit nag-online selling ako and at the same time ngayon may physical store na. So, alin ba mas maganda? Physical store or online store? So, physical store, kaka-umpisa pa lang namin few days ago. Hindi pa ulit kami nakakabalik. Which is magdadala kami ngayon ng mga items kasi itatag ko pa siya, ilalagyan ko pa siya ng price tag. And also, may kukunin ako doon na ibebenta ko sana doon, pero nabenta ko sa eBay. So, pwede mo rin siyang maging storage since napakalapit lang nun dito sa bahay namin. So, pwede mo rin siyang maging storage. Gaya nun, may binibenta akong unan na ibebenta ko sana doon ng mga, kasi flea market kailangan medyo mura-mura yung presyo mo kasi marami rin competition. Parang $12. Pero nabenta ko siya sa eBay. Ang price ko sa eBay is $15.99. So, hindi ko pa siya naka-display. So, okay lang kasi babalikan namin. Kasi nung time na nag-display kami doon ng mga items is ginabi na kami. Magsasara na yung flea market. So, niligay na lang namin sa ilalim ng table namin. Sinecure namin doon yung mga hindi pa namin nalalagyan ng price tag. Parang kapag balik namin, lalagyan namin ng price. Mas maganda pa rin online kaysa may pwesto ka, magbabayad ka niyan buwan-buwan. Kay online, tiyaga at pawis lang. Wala akong babayaran. Suggest lang po sana. Thank you. God bless you all. So, maganda naman yung kanyang comment. Okay. Okay. So, sa online is hindi po libre doon ang mag-post. Okay. For example, sa eBay dito sa Amerika. Kasi may mga eBay din sa Pilipinas, eBay sa UK, may mga gano'n. So, iba-iba yung rules na. So, dito sa Amerika yung aming binabayaran ha. So, meron silang every month, pag matagal ka ng seller, meron akong 250 items na libre yung paglilist mo, ililist mo yung 250 items mo. Since marami akong items sa eBay, kaya minsan, ang limit ko lang ng items ko sa eBay is 250 lang. Kasi more than 250, meron kang selling fee na i-charge siya yun ng 50 cents, 30 cents per item. So, 250 yung free listing mo. Pag sumobra ka doon, nag-list ka ng 500. So, yung 250 times 30 cents. Di ba, ang laki nun? Buwan-buwan yun. Hanggat hindi mo siya nabebenta, babayaran mo siya. Tatanggalin doon sa mabibenta mo. And plus, meron silang 7% na fee kasi nga nag-post ka sa kanilang website. Hindi naman libre yun. So, meron ka pang 7% doon sa mabibenta mo. Plus, meron pang mga hidden fees. So, overall sa eBay is parang sabihin natin 10% yung kinakaltas pag nakabenta ka ng items mo. Plus, yung selling fees pag sumobra ka dun sa limit na 250 items, which is yung items ko, guys, is more than 250 items. So, every month, kung nakatenga yung produkto mo na more, kung meron akong 350 doon. So, yung 100 listings ko is times 30 cents yon. Every month, tatanggalin yung kasi nga, hindi mo nabenta. Kung nabenta, 30 cents pa rin. Plus yung 7%. Plus dito sa amin sa Indiana, meron pa dito na tax. Yung magbabayad ka ng tax, may bawas din. Parang dito sa amin, pag bumili ka dito ng produkto, parang alam ko gano'n na meron ding tax or hindi ko alam kung may exemption. So, parang pareho lang din. And then, also sa eBay, sa online, gagamit ka ng yung printing paper, tape, printer, ink, kasi meron kaming Rollo. Yung Rollo is ganito siya. Ito. So, ito is through heat. So, hindi mo na kailangan ng ink kasi ipiprint niya through, parang, may tawag dun yung asawa ko eh. Unlike yung meron din kaming printer, kailangan mo ng ink. Yun. Tsaka papel, yung coupon band, ang tawag sa atin, yung white paper. So, yun. And ito, hindi libre yung papel nito. So, bibilhin mo siya. Ito.
Ito yung Rollo paper niya. Na hindi mo na dito kailangan ng tape. Kasi ano na siya. Parang sticker na siya. Ayan. So, pag pinilid mo siya ganyan. So, binibili din tong papel na to. Pag naubos, ayun, nangangalahati na kami. So, ngayon palang bibili na. Ayan. Kasi kami ng asawa ko yung gumagamit nun. And minsan, ang ginagamit ko, nahirapan kasi ako dito, ikakabit ko pa dun sa aking computer. Ano mo yun? Gaganto pa. Every time magpiprint ako, ikakabit mo pa to. Dadalhin ko dun sa table. Isasaksak mo yung, hindi siya stationary. So, nahirapan ako. Minsan, piniprint ko siya sa ating printing, dun sa ating mismong printer na malaki. Anong kailangan natin ng tape. Kaya namimili tayo sa $1, diba? Ito pang, tapos kailangan mo ng mga packages kung saan mo ilalagay ang iyong mga nabenta. So, also you need yung ganito. Kapag malaki yung iyong product, teka lang, ganito yung kailangan mong supot. Ayan, ganyan. Depende sa laki ng products mo. Ayan. So, meron ako iba-ibang sizes. Ito yung pinakamalaki ko. Pag malaki yung items. And then, ayan din. Good thing, ito, nakuha ko to sa collaboration ko. So, pag nagko-collaboration ako, especially yung sa Amazon, na maliliit na collaboration, is, ang pinipili ko yung mga items na magagamit ko sa ating online business. So, hindi ko na siya binili. Pero, paubos na siya, guys. Kasi, gamit na gamit ko to. And, aside from that, pag meron tayong mga packages para makatipid ako sa ganito. Kasi to, ano to, kung binili ko to, 200 pieces to is $18. So, hindi na ako nabinili. Kasi yung asawa ko bumibili rin ito. Yun yung ginagamit niya. Or, nagre-recycle tayo, guys, ng ating mga packages. Mahilig ako mag-recycle talaga. Kahit papel yan. Diba, diba, merong mga papel na yung advertisement. Yung likod ng typewriting or white paper, walang print. So, sinesave ko yun. Yun ang ginagawa kong pang-label ko. Para hindi na ako bili ng para hindi na tayo bili ng white paper. Or para makatipid, kasi medyo mahal na rin yung mga packaging, you know, yung mga ganito. Diba, may mga collaboration tayo. So, kinikip ko to, pati yung sa asawa ko. Pag masyadong malaki at kailangan ng may cushion yung product na babasagin or something, or madaling mayupe, may box. Sinesave ko to, guys. Ayan. Para libre na tayo. Kasi kung bibili mo to, mahal din to, guys. Yung mga ganito. Ayan. Ang dami ko. So, naipon na to. May mga ganito rin, pambalot. May mga papel. Pero, mostly envelope. At mga ganito rin, yung mas malaki. Para pag naubos tong sa akin. Ito. Tingnan nyo, guys, yung naipon ko sa mga ating collaborations and packages. Ganyan karami. So, sinesave ko siya. Para hindi tayo bili ng bili. Okay. So, yun yung mga sa ating eBay. So, hindi po siya libre. And, ang kagandahan lang din doon, ilagay mo lang siya doon sa store. And, maghintay ka lang. Yan lang din. Ilalagay mo siya sa online. Pero matrabaho kasi pipicturan mo, i-describe mo bawat isa ng produkto mo. Minsan, meron pa rin ako mga produkto na nakanandun pa. Hindi ko pa magawa kasi matrabaho sa eBay. Marami kang description, kulay, ganun. Basta matrabaho, bawat isang produkto. Tapos pipicturan mo, i-upload mo. Minsan yung size, hindi papalitin mo yung picture according dun sa requirement ng eBay. So, matrabaho ang eBay. Tapos yun nga, pag nakapost na doon, hayaan mo lang, maghihintay ka lang na mabenta siya. Kailangan competitive yung price kasi sa eBay maraming competition. While doon naman sa store is, dadahin mo lang siya, itatag mo, i-display mo gaya ng ginawa namin. And then, iwan mo lang din. And hindi mo na kailangang mag-package. May tagabantay na. Kumbaga, yun na yung magbabantay is yung may-ari. Yung andun. Meron silang computer doon. Ilalagay yung booth number mo. And then, wala ka na ibang gagawin. Kundi, dalhin lang yung produkto mo doon. And then, basically, yun lang. Tapos, hintay ka na lang din. Sila nang bahala. Check mo lang, ganon. So, kaya lang, since bago pa lang yung vendor mall, kailangan pa lang i-advertise para yung mga tao is pumunta doon. So, ang gagawin namin, mag-advertise kami ng sarili namin. Pipicture namin yung mga items or yung booth.
ipopost namin sa marketplace and sasabihin namin punta kayo doon sa vendor mall. So, hopefully may nabenta tayo. Titingnan natin kasi pupunta tayo mamaya. Kasi nga, may nabenta ako sa eBay na unan na na kailangan kong kunin. And then, magdadal na rin tayo ng items natin, yung mga damit, para hindi sayang yung ating punta. So, ganun guys. So, may mga items din na mahirap ibenta sa eBay. Doon ko siya binebenta. So, hopefully, gaya ng malalaking items, mga laruan ng mga bata na hindi naman na mas mahal pa yung shipping. So, mga tao, kaysa dun sa, mas mahal pa ang shipping kaysa dun sa actual na toy. So, hindi bibilhin yun sa eBay. Especially kung marami nagtitinda ng ganun. So, doon natin siya dinadala. Hello guys! So, ngayon, meron tayong na-receive na ito, from USPS. So, if you guys wanna get free COVID testing kung andito kayo sa Amerika, is, tingnan natin kung ilan yung kanilang pinadala. Punta lang kayo. I think isang 1 order per household yung per address. So, kahit yung asawa ko yung nag-apply. Kasi, meron na ulit kasi, syempre, na ngayon magko-COVID season na ulit. Flu season. So, COVID season na ulit, flu season. So, kailangan natin ng ulit nito. So, UPS.com, tapos COVID testing kit. Yan. Lalabas na dun. So, ito yung pinadala nila. This time is OHC COVID-19 antigen self-test. Ito, 2 per box. Kasi nga, mahal din to guys eh. Kasi magko-COVID season na naman. You know naman, COVID is here to stay na. So, napasama na yan. Dito sa Amerika, flu lang dati before ng COVID. May flu na, may COVID pa. So, maganda yung may ganito. I think it's every 3 months pwede kayo mag-request. Meron pa kaming tira from last year. And, this time meron tayong 4. You know, 6 tayo dito sa bahay. So, magagamit natin ito. So, yun lang guys. If you guys wanna, get a free COVID test, ito. Punta lang kayo sa USPS.com. Free COVID testing kit. Yun yung information. So, meron tayong 4.